Pagkatapos ng birthday ko, naglinis lang ako ng konti at nagpahinga. Tapos nag-ready na ako kasi maaga kaming susunduin ni Pia. Meron na naman pong batang walang ligo. Ayan nga pala si Silo pero yung pangalan niya Patricia Gale. Driver naman namin si Nolasco at katabi niya si Yumang. Ayan naman si Tinta na asawa ni Nolasco. Tapos sinundo pala namin sa Tarlac si Barks at ang kanyang jowa. At Patricia Colin naman po ang kanyang pangalan. Itong si Jace naman, gustong gusto niya yung binik ni Tita Tintan niya. Pagkatapos niyang kumain, nakatulog na rin siya mga Marikoy. At buong biyahe namin, tulog po siya. Medyo nagkamali lang ako sa desisyon na di ko dinala yung upuan niya sa sasakyan. May idea na ba kayo kung saan kami pupunta? Alam nyo ba mga Marikoy, yung mga pangalan na sinabi ko kanina, di talaga nila pangalan yun. Apelido po nila yun. At mga college babies ko po sila. At mas sanay na kami sa apelido kaysa sa pangalan. Ganun nata talaga kapag nag-college ka tapos lagi ka natatawag sa recitation. At ako mga Marikoy, di po Bilyapan niya yung tawag nila sa akin. Maya ko natuloy yung kwento, nasa Baguio na pala kami. Pagpala ganyan na yung mga chichirya, alam mo nang nasa Baguio ka na. Tawag po nila sa akin mga Marikoy, Dars, in short for Dara. Matanda po kasi ako sa kanilang lahat. Pero nauna silang nag-graduate sa akin dahil pa stop ako ng school. Bago birthday ko po, biglang nabuhayan yung GC namin. Tapos ang sabi ko sa kanila, iregalo na lang nila sa akin ay ang kulayan na namin ang matagal na naming dinodrawing. Yung naka-red po pala si Canlas yan. Pagdating pala namin dito sa Baguio, ito yung unang pinuntahan namin, Starbucks. Ayan pala yung unang baby ng barkada, si Kuya Aiden. Si Jace po pala naglalakad kasama nila, kasama niya si Didi. Pagkatapos pala niya, nagbiyahe ulit kami kasi medyo malayo yung next na pupuntahan namin. Alam nyo ba mga Marikoy, itong Baguio trip namin, balikan lang. Today kami dumating, today din kami uwi. Sunday ito, wala silang work. Kaya tinuloy na namin kulayan ang drawing namin. Kaso lang nga, uwi din kami today kasi may mga work sila kinabukasan. Push na namin kasi ang hirap magpa-schedule sa kanila. Nagtatanungan pa nga kami kanina kung kaya ba namin ng one day. Tapos mga Marikoy, wala din kaming itinerary. Pagdating namin dito, doon namin iniisip kung saan kami pupunta. Eto pala yung next na pinuntahan namin sa may bambu-bambu. Nakalimutan ko na kasi yung pangalan sa sobrang pagod ko kay Jace. Dating pala namin dito, di ko na binaba yung stroller ni Jace. Kasi di ko naman din magagamit. Tignan nyo naman yung daanan. Ang sarap dito mga Marikoy kasi dito ko talaga na-feel yung lamig. Kaso nga lang, napagod din talaga ako dito kasi nga dala-dala ko si Jace. Kaya nauna na din kaming lumabas. Pagkalabas naman namin, nakita ni Jace yung naga-ice cream. Gusto ko sana yung strawberry na flavor lang. Kaso mga Marikoy, paubos na. Kaya nilagyan na lang ni ate ng avocado. Itong si Jace naman, ayaw niyang kainin. Akala niya yung mga laruan niya. Gustong gusto niya pero di niya kinakain. Ayan, tinuturuan pa siya ni Tita Kams niya. Lumapit din si Kuya Aiden sa kanya para ipakita niya kung paano kumain ng ice cream. Kaso mga Marikoy, ayaw niya talaga. Pahinga na rin pala kami ng konti dito bago kami ulit bumiyahe. At pagkasakay sa sasakyan, ayan, kinain na ni Jace yung ice cream niya. Yum yum daw.